Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng Senado kagabi May 13. Ito'y sa pagpapaputok ng Office of Sergeant at Arms o OSAA ng warning shot sa isang miyembro di umano ng NBI alas 7:49 ng gabi. Ang mga kinatawan ng media nagpulasan. Bago nito, nakatutok kahapon ang lahat sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa matapos tanggihan ng Korte Suprema base di umano sa natanggap na tip ng senador. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin. Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Bagamat walang kumpirmasyon sa utos na ito, nagsidatingan noong hapon sa Senado ang mga kinatawan ng NBI at pulis. Pati ang mga sasakyang lumalabas mula sa katabing gusali na GSIS, chinek ng OSAA. Pagkagat ng dilim, sunod-sunod nang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Ang ilang senador humingi ng saklolo. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, hinaharang na yung mga pinto at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating. Hindi. Ilang minuto matapos ang barilan, dumating sa Senado si DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. para tiyakin ang seguridad ng mga senador. OSAA gave a warning shot and in their retreat they started firing into the air. That's as far as we know. Okay? But it's not conclusive. You still have to review the footages. If government did this to government, we are in trouble. Kinalaunan, naaresto rin ng Southern Police District ang gunman na si Mel Oragon na isang NBI volunteer. Ayon sa Malacanang, nasa bridge na nagkokonekta sa gusali ng GSIS at Senado si Oragon nang maganap ang barilan. Noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. Siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI, ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. Dagdag pa ng NBI, nasa gusali sila ng GSIS para i-secure ito bilang tugon na rin sa hiling ni GSIS President at General Manager Vic Veloso dahil sa nangyayaring tensyon sa Senado. Pero ayon naman kay Senate President Alan Peter Cayetano, nagpumilit umanong pumasok sa Senado si Oragon. Yung OSAA, nag-verbal warning. Hindi tumigil yung kabilang side from trying to get into the Senate. So nagpaputok sila in the air. Ang problema, nagpaputok pabalik. So eto, whoever the perpetrators was, di ba? Kasi nga, last night, bago umalis si Sec Remulla, sabi niya, so far they saw one bullet. So syempre, nakita ko yung mukha ng OSAA, that's not possible. Dagdag pa niya, 27 bala ang pinaputok mula sa loob ng Senado habang 5 bala naman ang pinaputok mula sa labas. Nilinaw naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala raw anumang utos para arestuhin si Bato. Sa video na ito na ibinahagi ng legal counsel ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, kita ang tama ng bala sa bintana habang prinoproseso ito ng SOCO. Magsasagawa naman ng investigasyon ang CIDG, NBI
at Senado sa pangyayari. Charles Nicolimon, RNG News.